Yo, what's up mga katropa, no? So ngayon tuturuan ko kayo kung paano nyo i-maintenance yung inyong mga printer kung gumagamit kayo ng pigment ink. So kung hindi ganun kadami yung piniprint nyo araw-araw or linggo-linggo, halimbawa nai-stuck yung inyong mga printer at hindi kayo nagpiprint kada linggo or umaabot ng isang buwan, eto yung gagawin nyo, no? At least once a week. Kapag pigment ink kasi yung gamit nyo, no? Laging natutuyuan yung inyong mga printer head at nagkukosyon ng pagbabara. Kaya yung mga print out nyo after ng mga 1 week nang hindi kayo nagpiprint, merong mga blanco-blanco. So gagawin nyo, no, mag-head clean kayo at least once a week. Right click nyo ito, yung inyong, kung ano yung mga printer ninyo, head clean lang kayo. Syempre bago kayo mag head clean, make sure na naka-open yung inyong mga printer. So once na na-open nyo na yung mga printer ninyo, click nyo na tong head clean. Lalabas yung ganitong message, click nyo lang yung start. Sa mga beginner, no, lagi nyo itong gagawin. Pero sa mga marunong na, alam nyo naman na siguro kung paano i-maintenance yung inyong mga printer. Pero kung hindi nyo pa alam, ganito yung gagawin nyo. At least once a week, mag-head clean kayo. Kung hindi kayo nagpiprint ng buong linggo, huwag nyo nang paabutin ng isang buwan dahil baka mag-cause pa yan ng sobrang pagkatuyo ng ink dun sa inyong mga printer head. Baka lumala pa at masira yung inyong printer head. Napakamahal pa naman yan. Kung yung mga printer nyo naman ay ang gamit yung mga original ink, yung ganitong process ay hindi nyo na kailangan kung hindi kayo nagpiprint kada isang linggo dahil yung dye ink naman ay napakaganda, lalong lalo na kapag original. So gagawin nyo lang to kapag gumagamit kayo ng mga third party ink, yung mga hindi talaga original, kagaya nga netong pigment ink, sublimation. So lalong lalo na kapag sublimation kayo, lagi kayong maggaganito para hindi matuyuan yung inyong mga printer head. So antayin nyo lang tong matapos etong head clean process. Sa dye ink kasi, no, lalong lalo na original, talagang sobrang ganda nung output niya. Pero sinasabi ko nga sa inyo, magkaiba yung paggagamitan niyan, dye ink, mga documents, at etong mga pigment ink naman pang print ng sticker. So kung wala kayong mga customer, ganito yung gagawin nyo, head clean lang kayo at least once a week, tapos i-print nyo etong documents na to. So kung gusto nyo makuha tong documents na to, no, message nyo lang ako sa aking Facebook page at make sure na subscribers ko kayo, no. So nasa sa inyo kung ito yung gagamitin yung pang test print or kung makakakuha kayo ng iba. So eto, pwede nyong i-print yung nozzle check after nyong mag head clean. So print lang natin. So after nyo ma-print yung nozzle check, make sure na kumpleto lahat ng mga line. So once na kumpleto na yung mga line, pwede nyo nang i-print etong calibration na to. Syempre, para makatipid kayo, eto na lang din yung gamitin nyo na bond paper, yung pinagprintan nyo ng nozzle check. So ibaliktad lang natin siya. Once na nailagay nyo na yung pinagprintan nyo ng nozzle check, i-print nyo naman to. Tapos ang gagawin nyo dito, no, yung properties ng inyong mga printer, babaguhin nyo, gawin yung high. Tapos dito, kahit naka high speed yan, okay lang, pero baguhin nyo dito sa custom Adobe RGB. Tapos dagdagan nyo, i-dark nyo yung brightness nya, gawin yung -10. Tapos yung sliding bar nya, dagdagan nyo yung magenta. Sabay i-print nyo na, okay. Tapos okay, print nyo na. So antayin natin doon, no, tignan natin. At eto na nga, na-print na natin yung ating calibration na document. So makikita natin, no, saktong-sakto yung kulay niya kung ano yung nakita natin dun sa screen. So ganito yung gagawin nyo once na wala kayong customer ng buong isang linggo. Huwag na huwag kayong magpapawala ng ganito kasi maaaring matuyuan yung inyong mga printer. Ayan, no, napakaganda nung test print natin. At kumpleto yung ating nozzle check. So kapag yung inyong mga nozzle check ay hindi kumpleto sa una nyong head clean, mag-isa pa kayong head clean. Tapos after nun, pwede na kayong mag-print ng ganito.
So natandaan nyo naman siguro yung ating settings. Ganun yung gagawin nyo kapag ka magte-test print kayo ng ganito. So yun lang, like, share, and subscribe. Bye bye.